Magandang umaga po mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan po natin ang umaga sa isang pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Kahapon po ay tinalakay ng kapatid na Sheila Manuel ang katangian ni Jose bilang isang modelo ng pananampalataya, part 1, at doon ay natutuhan natin ang mga katangian ni Jose bilang very reflective, sensible, and obedient man. At ngayong umaga ay ipagpapatuloy po natin ang ibang mga katangian ni Jose bilang isang modelo ng pananampalataya, part 2. At ang ating Bible reference ay matatagpuan sa Mateo chapter 1 verses 18 to 25. At kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, samahan po ninyo ako sa pagbasa at sa mga piling talata na sa Mabuting Balita, Biblia. At ganito po ang sinasabi. Sa verse 19, subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa
at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng lihim. Sa verse 20, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panag-inip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Sa verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa verse 24, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. At sa verse 25, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Madalas na mapag-usapan si Maria bilang modelo ng pagsunod, ngunit hindi si Jose. Bihira siyang maging center of discussion at laging nasa background lang. Subalit, maraming katangian si Jose kung bakit pwede siyang ituring bilang modelo ng pananampalataya. 2 points po ang ating pagbubulayan tungkol kay Jose. Una, Joseph was a man of integrity. Kung ano ang kanyang sinasabi, yon ang kanyang ginagawa. At kung ano ang kanyang ginagawa, yon ang kanyang sinasabi. Sa isang salita, mayroon siyang paninindigan. Gagawin niya ang mabuti, may nakakakita man o wala. May tama siyang relasyon sa Diyos, sa kanyang sarili, at sa kanyang kapwa. Nakatakda ng magpakasal si Jose at Maria. Sa kaugalian ng mga Hudyo, ang nagkasundong magpakasal ay para na ring mag-asawa. Wala pa silang kaugnayang sexual, tiyak iyon ni Jose. Ngunit ang kanyang katipang si Maria ay nagdadalang tao. Hindi siya ang ama ng bata. Kung ito ibubulgar niya, pwede nang patayin si Maria sa pamamagitan ng pagbato. Bagamat mayroon siyang pag-alinlangan, hindi niya ipinahiya at ipinahamak si Maria. Ang tanging niyang naisip na paraan ay ang manahimik at hiwalayan ng palihim si Maria. Ito'y kabaligtaran ng karaniwang tugon sa ganitong pangyayari. Karaniwan, mabilis tayong humusga sa ating kapwa. Kahit wala naman tayong matibay na ebidensya, hinuhusgahan natin ang ating kapwa. At parang wala naman anuman sa atin ang ipahiya ang ating kapwa. Ang siraan ang dangal ng ating kapwa. Hindi ito gagawin ng isang taong may integridad na katulad ni Jose. Sapagkat ang taong may integridad ay laging isinasaalang-alang ang kabutihan ng kapwa. Instead of being self-centered, a person of integrity is other-centered. Ikalawa po, Joseph was a man willing to sacrifice out of love. Dahil sa pag-ibig ni Jose kay Maria, handa niyang lunukin ang kanyang pride bilang lalaki at magsakripisyo alang-alang sa kanyang minamahal. Ang pagsasakripisyo ang pinakamataas na pamantayan ng pag-ibig na siyang ipinakita mismo ng Diyos. Ano po ang sabi doon sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak,
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itanong mo sa iyong sarili, ano ang handa kong isakripisyo para sa Diyos at sa aking kapwa? Huwag na nating pag-usapan ang pagsasakripisyo ng buhay. Pag-usapan na lamang natin ang pagsasakripisyo ng oras. Ang pinakamahalagang bagay na maipagkakaloob mo sa isang tao na sa panahon ng krisis ay ang iyong presence. Ano kaya ang nangyari kay Maria kung siya'y iniwan ni Jose sa panahon ng kanyang pagdadalang tao? Napakahalaga ang ministry of presence. Sa isang namatayan, ang ating presensya ay nakapagbibigay ng lakas ng loob. Sa isang may malubhang karamdaman, ang ating presensya ay makapagbibigay ng pag-asa. Sa isang taong may mabigat na pinagdaraanan, ang ating presensya ay makapagbibigay ng kagalakan o kagaanan. Sa mga ganitong pagkakataon, ang ating presensya ay higit pa sa mahaba at malakas na pananalita. According to Martin Luther King Jr., in the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Let us pray. Father God, we thank you sa maikling pagbubulay na ipinagkaloob mo sa amin. Tunay, Ama, na ikaw ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng panibagong buhay sa umagang ito, na patuloy naming ilalapit ang buong maghapon sa mga kapatid namin na magsisipasok sa kanilang trabaho, sa mga kapatid namin na mayroon pang ginagawa sa kanilang eskwelahan. Panginoon, patuloy mo po silang i-bless. Gayun din ang mga kapatid namin na may mga pangangailangang pinansyal, Panginoon, na alam namin ikaw ang magpo-provide sa kanila ng kanilang mga pangangailangan. Gayun din ang mga kapatiran namin na may mga dinaramdam sa kanilang mga pangangatawan, ang mga karamdaman na nagbibigay ng panghihina. Ngunit sa kalooban mo, Panginoon, alam namin ikaw ang dakilang manggagamot na magbibigay sa kanila ng kagalingan. Patuloy, Ama, na kami ay magpupuri at magluluwalhati sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa isang maikling pagbubulay. A friendly reminder po sa ating lahat, be Christ-like in your workplace today. Humayo at maglingkod. At sa nalalapit na Kapaskuhan, kasama ko po ang aking pamilya na bumabati sa inyo na isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. To God be the glory. Shalom. Hanggang sa muli po nating pagbubulay. Bye! Have a great day!